Kabilang sa mga paghahanda ng mga eskwelahan ang tiyaking malinis ang mga silid-aralan at establishmento para sa kalusugan ng mga mag-aaral. Kaya naman nagpapatuloy din ang pag-iikot ng ilang grupo upang panatilihing toxic-free ang mga eskwelahan. Ang grupo ng Ban Toxic muling ininspeksyon ng ilang eskwelahan sa Quezon City. Ang kabuuan ng balita tunghayan sa aking report. Ilang araw na lang bago ang nalalapit na pasukan ng mga mag-aaral, nagsagawa ng on-site inspection ang grupo ng Ban Toxic sa ilang mga paaralan dito sa Quezon City, kabilang na dyan ang Toro Hills Elementary School. Yan ay upang tiyakin na magiging ligtas ang mga bata mula sa nakakalasong kemikal na lead. Kasama ang ilang mga magulang na may hawak na karatula, mga guro at punong guro ng Toro Hills Elementary School na si Antonio Miranda, nag-ikot ang Ban Toxic sa ilang mga silid-aralan. Isa-isa nilang sinuri ang mga upuan at lamesa ng mga estudyante kung papasa ba ito sa lead-safe paint. Ininspeksyon rin nila ang mga pader, railings at bintana ng paaralan gamit ang kanilang tinatawag na XRF handheld analyzer na may kakayahang makadetect ng mga heavy metal tulad ng lead, lalo na sa mga pintura. Ayon kay Tony Dizon, toxic campaigner, ang kanilang isinasagawang on-site inspection ay bahagi pa rin ng Brigada Eskwela bago ang pasukan. Layo nitong maiiwas ang mga bata sa pagkaka-expose sa nakakalasong kemikal na lead. Mahalaga rin daw na maimulat ang mga paaralan sa maaaring idulot kung hindi lead-safe paint ang kanilang mga ginagamit. Pinanawagan na natin ito bago pa magsimula yung Brigada Eskwela na maging bahagi sana ito ng programa ng lahat ng mga eskwelahan. Napakahalaga nito dahil ang Brigada Eskwela ay hindi lang dapat siya kasi isang araw o isang linggo lang na gawain, kundi continue siya, tuloy-tuloy ito na ginagawa. At nandito yung aming grupo, ang Ban Toxics, para tumulong, lalong-lalo na sa mga ganitong eskwelahan para mas mapanatili yung hindi lang yung kalinisan, kundi yung maging kaayusan. And at the same time, syempre, yung presence, maiwasan yung exposure sa anumang nakalalasong chemical, lalong-lalo na't ito ay ikalawang tahanan ng ating mga anak. Ang prinsipal naman ng naturang paaralan, sinabing malaking tulong ang ginagawa ng Ban Toxic para sa kanilang eskwelahan upang mapanatiling lead-safe free, lalong-lalo na raw sa mga bata. Kasi dito natin malalaman kung ang mga ginagamit natin sa paaralan ay ligtas sa mga bata, sa mga teachers at sa mga magulang. Lalong-lalo na sa mga non-teaching natin. So kasi kung hindi natin gagawin ito ngayon, kailan pa? Kasi ang lalo na ito, this is a kinder room. Ito, mga bata rito is 5 years old lang. So pag sila na-expose sa lead o mercury, siguradong may epekto yun sa brain development ng bata. Kasi ang lead at mercury is neurotoxin talaga. Unti-unti sinisira niya ang brain ng ating mga estudyante, lalo na itong mga elementary school. Samantala, pagdating naman daw sa kahandaan ng Toro Hills Elementary School para sa unang araw ng pasukan na magaganap sa August 29, 90% na daw na handa ang kanilang paaralan. Ayon yan sa kanilang principal na si Antonio Miranda. So, kung makikita nyo itong classroom, konting repaint na lang ito hanggang Friday, para sa Tuesday ready ng lahat. So, ilang percent na, sir? Halos 90% na. Kasi yung mga bata, alam na nila kung saan sila papasok. Mayroon ng list of pupils. Yung late enroll is accommodate na lang namin. Alam naman natin, mayroon pa rin mga hindi na e-enroll, yung mga transfer in at saka yung mga 5 years old. Mayroon pang mga 90%. Naka-enroll na, mga 10% na lang hinahabol namin. Naabutan naman namin si Teacher Norilyn Dogilio na abala sa pagbabaklas ng kanyang mga learning material sa pader at pintuan. Bilang bahagi raw yan ng ibinabang kautusan ng Department of Education o DepEd na wala dapat nakapaskil na kahit anong learning material sa mga pader ng bawat classroom sa paaralan. Bagamat mahirap daw para sa kanilang mga guro ang nasabing kautusan, lalo na't nakasanayan na itong bubungad sa mga estudyante tuwing papasok ng classroom, kailangan daw nila itong sundin kaya puspusan na ang kanilang oplan baklas. DepEd order, kailangan namin sumunod. Kasi po,
alam naman natin siguro mula nung mga bata pa tayo, unang pasok natin sa paaralan, nakikita na natin yung mga alphabets and numbers, kung ano man yung mga nakadikit dito. So, malaking tulong po kasi yun kasi nakikita ng mga bata yung mga, kung ano man yung mga nakalagay dyan. So, di ba kapag nakikita ng mga bata, mas lalo nilang naiintindihan, lalo nilang natatandaan yung mga itinuturo. So, kanina lang, nagbaklas na kami kasi nga dahil sa order ng DepEd na yun. Samantala, habang may ilang araw pang natitira bago ang opisyal na pasukan ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aayos ng mga classroom sa Toro Hills Elementary School. Bukod sa naturang eskwelahan, plano rin ng Bantoksek na bisitahin pa ang iba pang mga paaralan upang magsagawa ng on-site inspection for Toxic-Free School Campaign. Mula dito sa Toro Hills Elementary School sa Quezon City para sa Your TV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.